Timothy Bradley may binunyag, sinabing espiya daw itong si Jaron Butch Ennis sa kampo ni Canelo Alvarez. Pumunta raw si Jaron Ennis sa kampo ni Canelo, nagipag-sparring para magbigay ng impormasyon sa kampo ni Terence Bud Crawford. Parang katulad sa laban ni Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather dati. 'Di ba napabalitang may espiya si Floyd Mayweather sa kampo ni Manny Pacquiao. Kaya alam lahat ni Floyd Mayweather yung nangyayari sa kampo ni Pacman noon. So ganito rin daw ang mangyayari ngayon kay Canelo Alvarez, kay Terence Crawford. Dahil sabi ni Bradley, kailangan daw mag-report itong si Jaron Ennis sa kampo ni Terence Crawford. So espiya nga ba talaga si Jaron Butch Ennis mga tol? Parang hindi naman totoo ang binibintang ngayon ni Timothy Bradley. Isa nga si Jaron Butch Ennis sa mga naghahamon kay Terence Crawford dahil gusto rin niya talunin si Crawford. Pakinggan nyo itong si Timothy Bradley mga tol. That's what I'm talking about. Hey, Boots, we need a report. We need a report. That's what we need, bruh. I don't care how much you paying, Canelo paying you. Boots, we need a report. That's what we want. Give us a report. Ayan, sabi ni Bradley, wala siyang pakialam kung magkano man ang ibinayad kay Jaron Butch Ennis. Pero sigurado napakalaki ng binayad kay Ennis dyan para makipag-sparring kay Canelo. Katulad lang ito kay Marlon Tapales mga tol. Kinuha ni The Monster Inoue si Tapales kaya malaki ang binayad dyan. Pwedeng ang bayad kay Tapales per week. Posibleng bayaran si Marlon Tapales dyan ng 200,000 pesos per week. O kaya depende sa usapan nila no. Malaki ang binayad kay Tapales dyan para lang makipag-sparring kay The Monster Inoue. Dahil sa skills na taglay ni Ennis, kakailanganin yan ni Canelo Alvarez para mas mapaghandaan si Terence Bud Crawford. Kaya malaki ang binayad dyan. Okay mga tol, sa ibang banda naman, maraming fans ang nagtatanong, posible daw ba ang laban ni Mark Magsayo kontra The Monster Naoya Inoue? Sa ngayon, hindi ito pwedeng mangyari dahil super bantamweight si Inoue, super featherweight si Magsayo. Kakailanganin pa ni Inoue umakyat ng 2 dibisyon bago makarating kay Magsayo. Hindi naman pwedeng tumalon agad si Inoue para pumunta lang kay Magsayo. Kung tatalon man yan si Inoue ng dibisyon, sigurado malaking laban yan. At hindi si Magsayo yun. Maraming fans tuloy ang nagsasabi na si Magsayo daw ang makakatalo kay The Monster. Kung parehas sila ng division pwede. Kunwari lang mga tol, si Inoue nasa super featherweight pero ganyan ang galawan niya. Super featherweight siya pero mabilis, malakas, maganda footwork. Lalaban kay Magsayo ngayon, medyo lamang pa rin si The Monster Inoue. Pero kung si Inoue aakyat ng super featherweight, magiging liyamado dyan si Magsayo. Abangan na lang natin ang announcement kung sino ang kalaban ni Magsayo sa Trillia in Manila. Si Naoya Inoue naman may laban kay Ukmadaliev sa September 14. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.